Minsan na may isang estudyante na mag-aaral ng kolehiyo sa isang bayan ang nagmula sa isang isla sa Visayas. Hiwalay na ang kanyang mga magulang, kaya naman siya ay pinag-aaral ng kanyang ina. Meron siyang 2 kapatid na mas nakakababata sa kanya. Siya ay nag-aaral sa isang universidad sa isang bayan, kung saan doon niya nakilala ang kanyang mga barkada na imbis ay maging magandang ehemplo sa kanya, ay naging rason para mapahamak siya. Hello, Jane. Ano ba naman pinagkakabalan mo? Ba't di ka na naman sumasagot sa mga tawag ko? Naman ang aga-aga na naman ang sermon mo. Eh, anong gusto mong gawin ko? Pabayaan ka sa mga gusto mo? Hoy, hindi porket na sa malayo ka, wala ka na sa puder ko. Umayos ka. Alam ko naman yun eh. Bigyan nyo naman ako ng kunting freedom, gaya ng mga barkada ko. Freedom? Naririnig mo ba yung sarili mo? Jane, 17 years old ka pa lang. Tama ba? Tama ba na lagi kang nasa party? Nagiinuman? Kasama yung mga barkada mo? Paano kung mahuli ka ng mga pulis? Paano na lang yung pag-aaral mo? Duh! Hindi kita pinag-aral para magwaldas lang dyan sa bayan, Jane. Nagpapakahirap ako dito para mapag-aral ka. Paano na lang yung mga kapatid mo, ha? Naisip mo ba yon? Alam ko naman yun. Kung alam mo, edi mag-aral ka ng maayos. Pagod na ako. Hindi ko na kayang paglalabandera. Pero tinitiis ko para sa'yo. Para sa inyo ng mga kapatid mo. Edi sana, pinabayaan nyo na akong sumama dati kay Papa. Edi sana, wala ka ngayon sa sermonan. Pabayaan nyo na nga ako. Malaki na ako. Kayang-kaya ko na yung sarili ko. Di mo na po ko kailangang sermonan, okay? Total, pabigat lang naman yung tingin nyo sa akin, di ba? Sige na, bye na. Hindi na nga nag-usap ang mag-ina. Lumipas ang ilang buwan, bumiyahe papunta sa isang bayan ang kapatid ni Jane para maghatid ng hindi isang kanais-nais na balita. Saglit lang. Sino yan? Oh, Joanne, ba't ka nandito? Ate, may sakit po si Mama. Gusto ko niyang makita. Pwede ka bang munang pumunta? Para saan pa? Baka lalo sumama yung pakiramdam niya pag nakita niya ako. Halika nga, pumasok ka muna dito sa loob. Oh, Jaja, ba't ka umiiyak? Bakit? Anong nangyari kay Mama? Ano? Ma! Ate! Nahihirapan ako huminga si Mama, ate. Ate, Pabilisan nyo na. Umuwi na kayo. Hindi na kaya. Lo, Ja! Anong nangyayari dyan, Jaja? Jean, anak. Ikaw ba yan? Baka hindi mo na po ako makabutan. Kung naririnig mo ko, gusto kong malaman mo na mahal kita, anak. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Sa inyo ng mga kapatid mo. Sana, pag wala na ako, alagaan mo sila, anak. Mahal ko kayong lahat. Mag-aaral kayo ng mabuti. Ahalin mo yung mga kapatid mo. Huwag mo silang pababayaan. Ate, wala na po si Mama. Ang buhay natin ay hiram lamang sa Diyos. Hindi natin alam kung kailan niya ito kukunin. Kaya
dapat tayo laging maging handa at gawin natin ang mga mabubuting bagay kaysa naman gumawa ng mga masasama sa ating kapwa. Kasi once na kinuha niya ito, hindi na natin mababawi pa. Kaya sa tuwing paglubog ng araw, tayo ay magpasalamat at nakasurvive tayo sa araw na to. Lumipas ang 4 ng titas mo. Paano ko makakalimutan? So ngayon, binabahagi ko sa inyo para mayroon kayong mapulutang aral. I am currently a 4th year student in one of the most prestigious universities here in the Philippines, taking up the course of BS Information Technology. And today is our final defense. So I'm preparing myself and will be doing my best for today's big event. By the way, I am Joshua Diaz, the son of Jane Diaz. Kaya ang masasabi ko, laging makikinig sa mga payo ng ating mga magulang at nakatatanda sa atin para hindi tayo mapunta sa maling landas dahil ang payo nila hindi kumukupas.